Nag-send ka ba ng pera sa GCash pero hindi pumasok? Nag-cash in ka through banks pero hindi pa rin pumasok. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang complete process kung paano mababawi ang pera ninyo at malaman kung scam ba ang nag-send sa inyo. Kaya keep on watching hanggang sa dulo para wala kang ma-miss na part at talagang mabawi mo ang perang pinaghirapan. Hey, this is Kuya Quizzy, your former working student na ngayon negosyante. Kaya simulan na natin. Unang gagawin natin ay buksan ang GCash app. Once na buksan na natin, puntahan natin yung profile. Pag napunta na yung profile, click mo yan at mapupunta ka dito. Sa profile, scroll down ka lang hanggang mahanap mo ang help. Click mo yan. Pag nahanap mo na yung help, papupunta ka dito. Katapos, gagawin mo lang is click mo yung chat with Gigi. Tapos, mag-a-appear itong conversation or convo ninyo ni Gigi within the GCash app. Ang susunod mo na gagawin dito ay maghintay. Kasi mag-greet sa'yo si Gigi at itatanong sa'yo kung ano ba yung kailangan mo. Kapag nakita mo na nag-message sa'yo ganito si Gigi, ang gawin mo na susunod is mag-type ka tulad ng ginawa ko, submit a ticket. Once naka-type ka na, makikita mo itong notification na gusto mo bang mag-submit ng ticket, click mo lang submit a ticket. Pag na-click mo na yan, mapupunta ka dito. Kapag napunta ka dito, meaning hindi gumagana yung submit a ticket mo with Gigi sa GCash app mo. So tanong, ano ba yung dapat gawin kapag hindi gumana? Kapag hindi gumana, as a friend, a family member na may own GCash account at magpatulong ka sila sa kanila na mag-submit ng ticket. Paano? Gawin mo lang yung step-by-step process na tinuro ko sa inyo kanina. Tapos, pag nandito ka na ulit, click mo submit a ticket. Kapag nakapag-submit ka na ng ticket, mapupunta ka dito wherein yung email address, GCash registered full name, mobile number, may ma-own details na yan. Details nila po yan. Nung family member or friend mo na hinirman or nag-ask ka ng tulong to submit a ticket, ang gawin mo yung tatlo, yung email address, GCash registered full name, mobile number, delete mo yan lahat, ipa-erase mo. Kapag nabura mo na yan, ito yung makikita mo. Ang next step mo naman is yung your email address. Ilagay mo yung email address kung saan nagpadala ka ng pera sa GCash or yung GCash account na kinash inan mo. For example, own GCash account ko, nag-cash in ako at hindi pumasok. So yung GCash account ko na pinag-cash inan, yun yung ilalagay ko na email address dito. For example, nag-send naman ako ng pera sa aking friend, tapos yung friend ko hindi natanggap yung perang pinag-sendan ko through bank transfer. Kung ganun yung nangyari, ang gagawin niya is that siya yung magsasubmit ng ticket at yung email address dito is yung sa kanya. So, paano ba hanapin yan? So, balik tayo dito sa profile. Kapag nakabalik ka na sa profile, yung friend or family mo, pa-standby mo sila. Tapos, kapag nabuksan mo na yung profile mo ulit, gawin mo lang is i-click itong arrow. Tapos, pag na-click mo na itong arrow, mapupunta ka sa account information na own GCash account mo. Tapos, ang gawin mo lang is i-copy mo lang yung email address. Tapos, i-dictate mo sa kanila para malagay nila yung email address mo. Katapos, lagay mo yung GCash registered full name. Copy mo lang din yan yung na-box ko. Tapos, i-copy-paste mo rin yan. Pero in this case, hindi ka kasi makaka-copy-paste kasi hindi mo GCash account yung ginamit ng pag-submit ng ticket. So, bale, yung gagawin mo lang po is i-type mo lang. Katapos, sa mobile number, makikita rin siya dito. So, copy mo lang din yan at i-type tulad ng ginawa ko. As you can see in here. Next is dito sa concern category. Sa concern category, i-click mo yung arrow sa gilid. Nakikita mo yun yung may box na red. Tapos, mag-a-appear ito. So, yung gawin mo lang dyan is i-select mo yung cash in. Ito na cash in. Pagkatapos, pag nag-select mo yan, mag-a-appear ito. Click mo yung I didn't receive my money after cashing in. Kapag na-click mo na yan, mag-a-appear itong I didn't receive my money after cashing sa concern category. Tapos, punta tayo sa GCash reference number transaction ID. So, if na-click mo yung, if may screenshot ka ng resibo or copy ka ng resibo, i-input mo yung reference number or transaction ID doon sa resibo na meron ka.
Pero paano naman po kung wala, 'di ba? So in that case, lagay mo na lang is 0. Pagkatapos, dito tayo sa GCash reference number. Since itong GCash reference number is meron naman akong copy, so hindi ko lalagay 0. Next is yung amount. So ito yung amount, isa yung amount na kinash in mo, excluding the fee. For example, if nag-cash in ka ng let's say 2,000 pesos, tapos may fee na 15 pesos. So lahat ng babayaran mo is 2,015, di ba? So yung ilalagay mo lang dito sa amount is yung 2,000. Tanggalin mo na yung fee. So, tulad ng ginawa ko. Ito naman sa date of transaction, ilagay mo yung date kung kailan ka nag-send ng pera or nag-cash in. So, kapag ginawa mo yan, mapupunta kasi dito sa how did you cash in. So, gawin mo lang dito is i-click ulit itong arrow sa gilid. Kapag na-click mo, mag-a-appear ito. Then, if sa bangko ka, like me, nag-bank transfer ako sa PPI to GCash or di kaya sa GoTime to GCash, BDO to GCash, click mo yung other bank app or website. Pero, if nag-link ka naman ng account or nilink po yung bank account mo from BPI to GCash, link po yung Union Bank to GCash, mga ganon, click mo yung link account. Tapos, dito naman sa over the counter, ito yung if nag-cash in ka sa 7-Eleven, ganon, sa Palawan, Luwilier, at marami pang iba. So, since ako naman is nag-bank transfer lang naman ako from BPI to GCash, or yung customer ko nag-bank transfer sa akin from BPI to GCash, click ko itong other banks or website. Then dito mag-appear itong BPI Load e-wallet, InstaPay at PesoNet. Since yung nasa resibo ng customer is InstaPay yung i-click ko at hindi PesoNet or ano pa ba. So once na-click mo na yung InstaPay, tulad ng ginawa ko kasi naka-block niyan, meaning click ko yan, mag-appear itong tatlong option. So dito papipiliin ka lang kung saan ba na InstaPay ginamit mo. Kung BDO ba, BPI, ganon, or Asia United Bank at marami pang iba. If yung tatlo dito wala dyan, scroll down ka lang at makikita mo yung ibang bank. So in my case, kasi Bank of the Philippine Island kasi family yung ginamit ko. So click ko yung InstaPay, Family Bank of the Philippine Island. So once na-click ko na yon, magre-reflect siya dito. So once na-reflect na siya, full name of the recipient. Ito yung ako as a receiver ng pera kasi may nag-bank transfer from BPI to me sa aking GCash. So yung GCash name ko yung ilalagay ko dito. So if ikaw naman yung nag-send, so yung GCash account name ng pinagsendan mo ng pera ang ilalagay mo. Tulad ng ginawa ko. So once nalagay mo na yan, click mo yan para ma-check. Tulad nito. You can see. After that, next mo na gagawin is ito. Please share what happened or add other information. Basically, yung gagawin mo lang dito is magkwento ka kung ano yung nangyari. Tulad ng ginawa ko. Ito yung kwento ko. Our customer in our business sent us money claiming that they had sent money from BPI to our GCash. But up until now, hindi pa rin namin natatanggap. So yung pag-explain pala dito is pwede English, pwede Taglish, or pwede rin pure English at pure Tagalog. Or Bisaya kung gusto mo pa. Pwede yan. So, pag nalagay mo na tulad ng ginawa ko, mag-upload ka lang ng resibo if merong resibo. Pero if wala, hanapan mo talaga kasi mahihirap sila mag-identify kung talagang nag-send ba kung walang resibo. Kaya, look for a resibo. Pag nakahanap ka na, upload mo lang yung resibo. After mo upload, submit ka. Kapag nakasubmit ka na, makikita mo to na notification, meaning na-receive na po ng GCash ang ticket na sa iyong reklamo na hindi nag-reflect yung kinash in mo sa kanila. So, next mo na gagawin is click mo yung okay at babalik ka dito. Then, may notification kang marireceive sa email mo. Buksan mo lang yung email mo. Tulad nito, click mo yan. Then, ito na, makikita mo na sabi dito na within 24 hours daw if talagang nag-cash in ako ng pera sa 7-Eleven or di kaya yung nag-send ng pera sa akin is talagang nag-send sa akin, magre-reflect na yun within 24 hours. So, after 24 hours, kapag nag-send talaga or if scam, kung scam, ito yung marireceive nyo. Hello, Edgar. It was confirmed na wala talaga na push through yung sinend mo. Note pala, if ganito yung notification, it might be scam or hindi scam. Pero most likely, pag sa mga tindahan karesena sa sari-sari store, if you check mo yung reference number, marami talagang mga scammers, so mag-ingat talaga. Pag if ever mag-encounter kayo ng ganito, sabihin nyo lang na hindi na push through and nag-send si GCash na message sa inyo.
So, explain nyo lang. Huwag nyo lang sabihin na scam. Ganun. So, if wala kayo email na na-receive na kagaya nun, after 24 hours, tumawag na po kayo sa GCash customer service. So, may tutorial din ako dyan, which is, i-share ko sa iyo at the end of this video. So, after 24 hours to 48 hours to 2 to 3 days maximum, magre-reflect na siya sa account niyo tulad ng nangyari sa account ko. So, if you like this video and helpful ito sa inyo, don't forget to like and subscribe. So, kung gusto mo din matutunan paano mag-submit ng ticket through GCash sa ibang mga problem nyo, may tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. Or gusto nyo ng tutorial paano tawagan ang GCash customer service, may tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. Yun lang. See you in my next video. Let's go!